Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Sa araw na ito ng Miyerkules, ika-15 ng Mayo, ay ipinagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ng isang dakilang santo, si San Isidro ang magsasaka. Si San Isidro na araw-araw nagsisimba. Maagang maaga siyang gumigising, inihahanda yung mga bagay na dapat niyang ihanda at pagkatapos siya ay maagang nagpupunta sa simbahan. At ginagawa ito ni San Isidro araw-araw. At dahil doon, siya'y kinalugdan at pinagpala ng Diyos. Kung tayo po ay pamilyar sa imahe ni San Isidro, tatlong mahahalagang bagay yung nais kong ibahagi. Una, makikita natin sa kanyang imahen, mayroon siyang kasakasamang anghel na may araro. Pangalawa, makikita natin kasama sa kanyang imahen ang isang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. At pangatlo, makikita rin natin sa kanyang imahen, meron siyang hawak-hawak na pala, yung panghukay sa lupa. So bakit may anghel na may hawak na araro? Kasi nga sinasabi sa kanyang talambuhay, araw-araw siya ay nagsisimba, maaga pa lang nandun na siya sa simbahan. Para kay San Isidro, ang pinakamahalaga at pinakaunang dapat gawin ay magsimba. Inuuna niya ang Diyos higit sa ano paman. Kaya minsan, nalilate sa kanyang pagsasaka. Yung mga kasama niya, halos nandun na. Pero si Isidro, doon palang darating at magsisimula sa kanyang gawain. Pero, ganoon man ang nangyayari, nagpapadala ang Diyos ng anghel doon sa area, doon sa bukid, kung saan naka-assign si Isidro para magsaka. Habang siya ay nagsisimba, ang anghel ng Diyos ay nandun sa bukid, nag-aararo para kay San Isidro. Kaya dito malinaw na talagang kapag uunahin natin ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kapag bibigyan natin ng importansya ang Diyos, bibigyan din niya tayo ng biyayang kinakailangan. Ganun pa man, isinumbong si Isidro ng kanyang mga kasama sa kanilang amo. Itong si Isidro, madalas late sa pagsasaka. At kahit papaano kilala ng amo si Isidro, kaya nag-utos siya sa isang kasama para lihim na obserbahan at tignan itong si Isidro. At natuklasan nitong inutusan na totoo naman yung sumbong ng marami. Laging late si Isidro sa kanyang pagsasaka. Pero laking gulat ng mga inutusan kasi doon sa lugar kung saan naka-assign si Isidro para magsaka, nakita nila doon ang anghel na nag-aararo. At sinabi nila ito sa kanilang amo. At nung malaman ito ng amo, napatunayan niya na talagang tama ang kanyang pagkakilala kay Isidro. Banal na tao. Kaya, matapos maibalita sa kanya ang pangyayari, nilapitan niya si Isidro at siya'y lumuhod at humingi ng tulong na panalangin para sa kanyang gawain. Kung minsan sa pagsisikap nating gumawa ng mabuti, marami
ang maiinggit. Yung tipong wala ka namang ginagawang masama, pero kaiinggitan ka. Pero sa katotohanan ng lahat ng ating ginagawa, ang Diyos pa rin ang siyang mangingibabaw. Ang katotohanan pa rin ang siyang lilitaw. At isang araw, halos nagkaroon ng parabang pagkauhaw at pagkagutom sa lugar na yon. At sa kanyang pananalangin, sinabihan ng Diyos si Isidro, humukay ka diyan sa lugar na yan na babato, at mula diyan bubukal ang tubig. At ganon ang ginawa ni Isidro. Gamit ang kanyang pala, humukay siya sa kung saan sinasabi ng Diyos sa kanya, diyan ka sa lugar na yan, humukay at babalong lalabas ang tubig na maaaring maging inumin ng mga tao dito sa inyong lugar. At ganoon ang ginawa ni Isidro. Pagkatapos niyang humukay, biglang lumabas mula doon ang tubig, malinis, na siyang naging inumin ng mga tao doon sa kanilang lugar. Tatlong mahahalagang mga bagay na makikita sa imahen ni San Isidro Labrador. Mga simbolo na magpapatunay ng kanyang kabanalan, ng kanyang pagsisikap na makasunod sa Diyos. At sa bandang huli, magandang malaman, itong si Isidro ay may asawa. Ang pangalan ay si Maria Cabeza. At itong mag-asawa na ito ay talagang nagsikap mamuhay sa kabanalan. Talagang ipinakita nila sa Diyos, ikaw, Panginoon, ang importante at pinakamahalaga sa aming buhay. At kinilala ng simbahan ang kabanalan ng mag-asawang ito. Si San Isidro Labrador at si Santa Maria Cabeza. Mag-asawang santo at santa na kinilala ng simbahan sa kanilang kabanalan. Kaya sa halimbawang ito nawa ni Isidro at ni Maria Cabeza, yakapin din sana natin ang kanilang magandang halimbawa. Marami dito sa atin nagsisimba tuwing umaga. Marami dito sa atin nagsisikap na magampanan ang napakagandang pagsasagawa ng pagpunta sa simbahan, pagdalo sa misa. Katulad ni San Isidro, maging daan nawa ng ating kabanalan ang pagdalo natin araw-araw sa banal na misa at maging daan nawa ito upang tayo'y makarating sa kaluwalhatian ng Ama. Amen.